Mga kada, happy ka ba sa pangalan at apelido mo? Or isa ka rin ba sa mga nabully dahil dito? Yan ang mainit na diskusyon ngayon sa Reddit. Yung iba, imbes na mapikon, dinaan na lang sa biro ang frustrations nila sa kanilang pangalan. Naging kultura na kasi ng ilang Pinoy na bigyan ng kakaibang pangalan ng babies nila. Minsan, kinocombine ang pangalan ng parents para makabuo ng bagong pangalan. Mayroon naman pinangalan sa kanilang favorite actors, favorite fictional characters, at sa mga anime. Pero, wait, hindi pa dyan natatapos. Yung iba, sa mga bansa or sa klase ng pasta noodles, ipanangalang ang anak nila. Relate ka ba sa kanila, mga kada? I-SKL na yan! O, diba? Ang tataba talaga ng mga utak ng mga Pinoy. Pero mga kada, hindi po kami nag-iimbento, ha? Totoo pong may mga ganyang pangalan. At para may proof po kami sa inyo, inimbita na namin sila dito, ang Reynado siblings. Eto si, okay, let me see if I can get the pronunciation right. Si Abcd, yes, or ABCDE. Si, Saiza? Yes. Okay. Saiza. Or si XYZA. Umabot pa sa ikot eh. No? At saka si Gij. O, diba? Kasi G-H-I-J. nakakatawa. Hindi ko alam kung tinamad ba yung mga parents. Ay, may story. Parang alam nila yung story kung bakit. Oo, pero bago tayo magkwentuhan, tanungin natin sila kung paano ba nangyari yan. Eh, meron pa tayong mga ibang kada with unusual names. Ito, panoorin natin. I'm Beth Rigor, married to Ronnie Rigor. And may dalawa po kaming anak. Our firstborn po ay si Design Rigor. And yung second namin ay si Research Rigor. Naisip ko pong bigyan ng unique names ang mga anak namin kasi brother ko po si Bobby Pascual. So, pamangkin ko po sila Spaghetti 88, si Macaroni 85, at si Sincerely Yours. Idol ko po si Brother Sangko, kaya nung nabuntis po ako sa panganay ko, he challenged me to think of unique names as well. Since I was teaching engineering college student that time sa University of the East, I thought of naming them with technical names or technical terms. So, hindi pa po uso noon ang ultrasound ng first baby ko. Natapos na ang kwento ni Mami. Pero nakakatawa, di ba? Research, design, HTML, ang mga pangalan ng mga anak niya. Pamangkin. Kasi nga naman, what would you rather? Something common or something unusual? Unique. But very na may recall, na pag-uusapan. Pero kind of strange. Katulad na lang mga bisita natin ngayon. O magandang umaga po muna. At bumati muna kayo sa inyong mga magulang. Good evening, guys. Hi, binabati po namin yung parents namin na nagpangalan sa amin. Yung mga kapatid po namin na hindi alphabet ang names, si Sunshine at Sarah. Napagod na sila. Si husband po. Bakit? Okay, first of all, bakit daw? Anong explanation ng parents kung bakit Yung mga pinangalan kayo based on the alphabet? Yung sa amin po kasi, yung tatay ko, matagal niya ng desire na pangalanan yung mga anak niya ng ABCD alphabet nung college pa lang siya. Hindi pa sila nagmi-meet ng nanay ko. So yun na yung... parang kasi gusto niya po ng unique eh. At saka yung principle behind it na back to basic knowledge. Kasi when you make a name or you think of a name ng isang tao, usually iniisip mo yung mga naririnig mo or common na yun yung unang papasok sa isip mo eh. For example, magpapangalan ka ng anak mo, unang iisipin mo yung meron na. Sample natin Sharon. So like that po. Tapos hindi mo kasi siya agad may isip na mag-back to basic or bumalik sa alphabet. Yes. Kung saan kinukuha yung letters ng mga names. But isn't it difficult, halimbawa, kapag tinanong kayo, they don't see it.
spelled out. Anong pangalan mo? Saiza. Yes po. Would they even think of spelling it X-Y-Z-A, di ba? Hindi po. Talagang mahirap po minsan talaga. Minsan nga po, Saiza, para bang yung name ko, lalo na sa school, ganyan. Anong name mo ulit? Saiza po. Tapos, magsusulat na sila, sasabi ko double check na lang. Kasi alam kong iba na po yung spelling. So you're always being told na i-spell out ang mga Yes. pangalan ninyo. Ikaw rin, Gigi. Yes po. Hindi ba kayo nababash or nabubully sa school? Frankly, hindi naman po. Never. Amazed lang po sila. Parang sila yung cool kids. Lagi silang napag-uusapan. Oo, at saka at least pag nagpa-NBI clearance kayo, walang hit. Actually, may experience po ako kasi lately nung nagkumuha po ako ng last year ng NBI. Tapos, may mga kasabayan po ako. Tapos, dalawa sa kasabayan ko, nagka-hit. Tapos ako, tinanong lang ako ng middle name ng nanay ko, maiden name, tapos yung kung saan siya nakatira. Then after ilang minutes, okay na daw. Pwede ko na makuha, pero yung iba na iwan. So parang natutuwa ko, yun yung sinasabi pala ng matatanda na That's an advantage. That's an advantage pagdating sa NBI clearance. May disadvantage ba? Yun lang po Yun lang, talaga. yung parang pakispell nga po yung Saiza. Parang Spelling. mababalik-balik Actually. pa. Yeah, spelling pa. Minsan di po sila naniniwala na ABCD, so kino-correct nila in their own way. Na ano ba kayo? Naaakusahan kayong pinagtitripan niyo ba? Yes. Madalas po yun. Pag nakikita yung pangalan nyo sa paper, Madalas ABCD. po. Ano ba? Ang name mo, ha? Ganon? Alam na nga po namin kapag sinulat yung, pag binasa yung name, nakangiti, ay sa akin to. Patingin mo may ID. Oo, tingnan mo nga naman. Pag nakita mo, ABCDE Reynado. Yes. Parang hindi mo talaga si seryoso. Parang siyang typo. Or parang siyang form na nakalimutan lagyan. Di ba? Nilagyan muna ng letters. But never na naisip, bakit hindi na lang iba? Katulad ng iba yung siblings, ba't naubusan 26 letters in the alphabet? Meron pa na ba? Hindi po. Okay naman po sa amin yun. Kasi simulat sa pool naman po, okay na okay talaga sa amin. Kasi wala kaming na-experience na bullying, ganyan. Wala Correct. talaga. Pero bakit yung dalawa yung kapatid, hindi pa rin? Kasi yung mother po kasi namin. Mother. Diba? Tapos kami Sabi naman na namin. Yung mother na po namin yung nag-name kay Sunshine. Tapos kami naman kay Sarah. Kasi yun yung mga times na nauso yung Sarah, Prinsesa. Kawawa siya sa NBI. Maraming Sarah sa isip. Pero maganda po. naman po din yung reason kung ba't di na namin kinwestiyon yung name namin. Kasi ever since bata kami, yung tatay po namin, ine-explain niya na bakit. Yes. So ayaw na ayaw niya Dapat po talaga. kasi, since police po yung parents ko, ayaw po ni tatay na magkaroon ako ng Kapangalan. na kriminal. Tama. Ganun. Yun talaga Kasi yun ang kinakatakot niya na maging start ng cause of bullying sa amin. Correct. Kayo ba, meron na kayong naiisip na pag ako nagkaanak, ito yung ipapangalan ko, masyado bang fast forward. Kasi ako, nagulantang din ako, talagang I searched the internet. Kasi your name parang meaning, diba? spells what kind of life You will you're have. going to live eh. So, siguro si ABCD, maganda siyang starter siya of Teacher. everything. Teacher. Pwede din siyang Si teacher. Saiza naman, ending of everything. Ang ganda din nun, no? Parang dugtungan sila. Siya yung starter, ito yung magdudugtong sa Siya yung starter gitna. and sa finisher. So parang sa away po, ganun. So, in selecting the names of my kids, sinadya ko talagang ano bang ibig sabihin nito. In the beginning, si Steve, kasi I wanted initials that mirror my husband's para close sila. So, Steve, Scarlett, Janine, James, Mago. So, para maging close, sabi ko, gusto ko close sila ng asawa ko. So, lahat sila, pareho sila ng initials. And then, in the beginning, ayaw ng mommy ko yung Scarlett kasi hindi daw, merong book na hindi maganda yung connotation. Pero Janine is supposed to be, is French for God's gift, which she was. Yun. At Kaya- naging close naman talaga sila. Oo! Nice! It Close really naman worked. sila. Okay. Oo, Yung si kay Brooklyn,
is Soleil Brooklyn. S pa rin. Soleil kasi parang we feel like she was conceived in France. So Soleil is son in French. Okay. And then Brooklyn because we went to Brooklyn together and we loved it. Ang ganda. May Ganun na meaning lang. talaga Oo, yung may name. meaning. So Oo. parang yan, it's a nice conversation piece din. At saka siguro naman wala rin silang hit. Dinamihan mo na eh. Nanigurado ka na dinamihan Pero mo na. paano? At least tayo, happy tayo sa mga pangalan natin. Paano kung hindi natin type? Meron naman paraan para ma-change natin legally ang ating mga pangalan. If this is something that we want to do dahil tayo po ay nabubuli because of it or meron mga inconveniences na kaakibat sa mga pangalang kinuha natin sa ating mga magulang. Kaya tawagin natin ang ating legal expert, si Attorney Chelsea Ariza. Attorney Chelsea! Ano ba ang proseso kung gusto nating palitan ang ating pangalan? Attorney, good morning. Maganda rin ang pangalan ni Attorney Chelsea Hindi ko Liao papapalitan yan. Ariza. Ayaw daw niya palitan. Oo. Ano po ba ang significance ng name ninyo na ikwento po ba ng inyong magulang? Nanonood daw sila ng TV noon, tapos narinig nila Chelsea. So, magandang pangalan. Pero mukhang tunog maldita siya. Hindi naman ako maldita in real life. Don't worry. Ang ganda. Marami po ba kayong na-encounter na gano'n? Mga kada natin nagpapapalit ng pangalan? There are times may mga inquiry, pero hindi naman talagang nagpro-proceed pa. Siguro, kuminsan naiisip lang nila. Or na-turn off sa procedure? Matrabaho po Baka ba? madaming requirement. Depende kasi siya eh. Depende kung substantial ba yung babaguhin. For example, gagawin mong Valin Tawak yung name mo from Valin. So that's a substantial yung change. So kailangan dumadaan siya ng judicial proceeding. Pero kung kunwari, ang intention talaga ng parents mo ay pangalanan kang Pia, pero ang nailagay ay Mia. or double I. Pia, ganon. So that one, that's an administrative proceeding naman. So sa local civil registrar na lang siya fina-file. Ayun. Kasi parang typo lang. Yes, oo. Oo. Pero kung complete change of name, from Pia to Mia, that's a different process. Kasi ang ina-avoid dito, yung mga fraudulent acts, kunwari, wanted ka, may warrant of arrest ka, tapos magpapapalit ka ng pangalan. O, diba? Kaya meron judicial process. How long does it usually take, attorney? It depends rin sa court, depends sa availability ng judge. Pero you may expect na aabot ng years. At saka depende rin kasi sa participation nung nung magfa-file. Kung wala naman siyang supporting evidence, kunwari, wala lang, trip lang niya magpapalit ng pangalan, that would be a long process. What kind of supporting evidence? So, kunwari, ikaw, Pia, you want to remove the letter I do sa pangalan mo. Tas ever since, nung bata ka pa, it's Pia lang talaga, hindi siya double I. So, kailangan may yung mga past school records mo, baptismal certificate mo, etc., etc. So, kailangan makapag-produce ka nun to support your claim na the name you are wanting to change is really talaga yun yung ginagamit mo ever since. Mga ka-Net 25, this is Pia Guanyamago. For more Kada Umaga updates, please click the subscribe button and follow us on Net25 social media pages at Net25 TV and at Net25 Entertainment Facebook page. See you guys. Bye!